Sa ilang minuto ngayon at pag-uusapan natin ng mga maraming issues that is involving our nation, our people, and most particularly because we are in the construction vlogging. Pag-uusapan natin itong mga issues sa construction na siyang nagbigay ng malaking problema sa ating bansa ngayon. At kung hindi ito mapipigilan, ay lalo tayong mahihirapan. Ang ating kinabukasan ng ating mga anak, at ang ating mga kinabukasan mismo. Even though we are now in the stage of wisdom and old age, dapat talaga lahat tayo na tumatanda na ay nakikipaglaban pa para sa ating bayan, para sa ating mga kabataan, at para sa ating Diyos. Yang construction na yan, kung saan doon ninyo ako nakikilala mulat sa Paul nung ako'y nag-retire sa aking pagsulat sa newspaper at sa pagiging announcer, at maraming nakakarinig sa akin noon sa radyo ng bayan, yung programang Romeo ng Bayan at saka yung mga column, sports writing columns at saka opinion columns ko sa local newspaper. At gusto sanang ipagpatuloy yung pagsulat na yon sa national, pero alam mo naman dyan masyadong makasarili dyan sa Metro. Kaya nga, nanunumbalik na naman ngayon ang pagiging Imperial Manila nila. At ito nga, hindi ako naniniwala na 500, yung sinabi ng Independent Commission on Infrastructure na parang nawala, parang bula na nawala itong 500 billion pesos sa corruption dyan sa construction, na sangkot ang mga senador at mga congressmen natin ninyo. Kasi nga, yan ang mga leaders natin na nagdulot ng malaking kahirapan sa ating bansa. Yung sinabi nilang 500 billion, estimate lang naman yon. Kasi nga, ang ating husgado, kasi ang namumuno dyan sa ICI, isang former Supreme Court Justice yan Kaya evidence-based. So based on evidences, ang nakalap nila ay mahigit kumulang 500 billion pesos ang sangkot dyan na parang bulang na wala. At maraming yumayaman yan. At saka hindi naman tayo naniniwala na 500 billion lang yan That's already trillions of pesos. Kasi nga, umabot na ng 17 trillion pesos ang utang natin ngayon. Wala man tayong makikita. Yung mga nakikita natin, kulang yan. Hindi pa yan. Kaya nga, sinasabi ko na you're being in government, you're being popular, or you're being chosen by the people. It is the choice of God, not your own choice also. Na iniisip na ninyo that you're being chosen by the people gives you the license to steal, kill, and destroy. Hindi maaari yan, hindi pwede yan. Kasi nga, kahit na doon na lang tayo, ibase na lang natin sa 1 trilyon, pero hindi nga lang 1 trilyon Mula pa nung bumanat ang korupsyon dito sa Pilipinas in the highest seat of government, mula pa kay Fidel Ramos, dumating si Irap Estrada na irap para sa mahirap daw, kuno. Dumating si Gloria Arroyo, dumating si Digong Duterte, at hanggang ngayon. At ito nga ang ibinubulgar ng presidente mismo ng Pilipinas. Hindi na natin pwedeng alisin si Ferdinand Marcos Jr. kasi siya nga ang nasa taas ngayon at siya nga ang nagbulgar niyan. Sino pang gagawa niyan kung paalisin natin siya? Ay mga corrupt lahat yun May mga naglalakihang issues of corruption lahat yun
Kaya, ipagpalagay natin na mula noon, this is accumulated eh. Pagpalagay natin, kung ang ICI, 500 billion pesos daw ang nawala at napunta sa bulsa ng mga magnanakaw sa bayan. At ngayon nga, ikinakasuhan na at inumpisahan na ang pag-aresto dahil may mga warrant of arrest na yan. Pero masaklap pa rin ang balita dahil hindi naabutan sa bahay. Wala daw, wala. Hanggang hindi natin makikita na naaresto na talaga yan. Yung mga magnanakaw na yan, yung may mga kaso ng alleged magnanakaw kasi hindi pa nga napatunayan ng korte. Kasi nga, yung tinatawag ninyong due process dyan, pag dalawa lang kasi napupuntahan yan eh. Delayed justice is not only justice denied, it is justice under the table. Kasi nga, yung mga hurado natin, may mga kaso na rin ngayon eh. They are also being accused of plundering our nation. Kaya kung ang 500 billion sa ICI, simula pa noon, ipagpalagay natin na umabot na yan ng 5 trillion pesos. Isipin mo yan ha. 5 trillion pesos, pagpalagay natin, maliit pa nga siguro yan. Kasi nga, there are quantified cases of corruption and this, ang iniisip ko, yung unquantified cases. Kasi nga, doble yan eh, yung economic losses dyan. Pag meron kang 1 trillion pesos or 5 trillion pesos, doble, triple yan. Kasi unquantified yung economic losses and the greater chances of our people to improve on their lives. And then, the bigger thing, another bigger thing, is the international trust and confidence. Paano tayo makakakuha ng mga investments abroad? Kung ang tingin nila dito sa Pilipinas ay ang bansa ng mga magnanakaw na mga leaders, paano pa tayo magkakaroon ng investment? Look at Singapore. Singapore, dyan, palagi tayo dyan sa Samal Island dahil may ginagawang malaking tulay dyan. Nagkaroon tayo ng chances of improvement and economic boom because of that tulay. Okay, let's go. Saludan muli sa ating patuloy na naglalahad ng mga kali dito sa ating Davao City. At ngayon ay ating makikita ang dating mukha ng ginagawang tulay at saka kung ano na siya ngayon. Ito yung dati habang kahit na ginagawa pa lang, maganda na siya tingnan eh. Lalo na ngayon na malinis na siya tingnan at tapos na yung kanyang major structural works. Yung kanyang foundations doon na maganda rin siya tingnan kung may mga may mga tower, mga crane tower. Kaya nga siya mabilis ang pagkagawa dahil lahat ng piers may kanyang sariling crane tower. Kaya mabilis siyang nagawa ng CRBC. Yung kulay pintura niya parang dirty white. Bago pa nagkaroon ng pintura yan, merong mga protective wax yan. Yung tulay na yan kasi nasa nga siya malapit sa dagat, yung sea breeze ba.
salty kasi. Kaya nilagyan nila ng protective wax para tatagal talaga itong tulay na ito. Yung mga makikita mo dyan ng mga engineers ng China Road and Bridges Corporation. At yan nga yung cable stay niya. Ito yung pinaka main features ng major bridge na ito. At kung paano siya ginawa ay ating makikita na talagang pulido ang pagkagawa ng tulay na ito. At saka dito tayo unang nakakakita ng mga modernong paggawa ng mga tulay na masasabi mo na world class talaga siya. At mamamangha ka rin sa construction method nila at saka yung design ng tulay na ito. Meron siyang mahabang road connector din, kaya nga siya umaabot ng hanggang 1 kilometro ang tatahakin mo dito. Kasama na yung mga road connector kagaya nito na dito ang kanyang slope, yung gentle slope niya ay dito sa connector road niya, yung road approach. Kasi yung sa doon mismo sa tulay ay even. Wala siyang uphill, downhill. At dito itong mga informal settlers natin, lapit lang sa tulay. Yan yun. Ang kanyang cable stay, dahil nagsiselebrate na tayo ng Christmas, baka pwede nang kabitan ng mga Christmas lights dyan. Tsaka tingnan natin ang ganda niya sa gabi. Diba? Yan o, dyan sa mga cables niya. Baka pwede nang sabitan ng... Ang ganda siguro niyan kung may umiilaw na dyan ng mga Christmas lights. Sa gabi, napakaganda tingnan yan. Tsaka yung mga dumadaang mga sasakyan. Dito ang trabaho ngayon, medyo relax na kasi mga major structural works ay tapos na lahat kagaya nung sa kanyang foundations. Napakalalim ng mga pundasyon nito. Maabot hanggang 70 meters. At saka isang kuan lang. Yung kanyang superstructures naman ay box girder din. At lalo siyang tumibay dahil sa mga cables niya. Ito yung pinakaunang tulay dito sa Mindanao na cable stayed at saka 4 lanes. Napakaluwag. Malimit pag 4 lanes, kagaya nung sa SIDC Bridge sa Samal, ang lapad niyan hanggang 24 meters, mahigit yan eh. So, napakalapad ng mga tulay na ito. At saka moderno na ang kanyang pagkagawa. At dala ito ng experience at engineering, modern engineering ways of the Chinese. Kita mo talaga dito sa malayo, makikita mo ang pinagkaiba ng tulay na gawa ng mga dayuhan at saka yung mga tulay na ginawa natin. Pero locally, meron na rin tayong gumagawa ng mga cable stayed bridge eh. Ito, yung kaharap nito, yung Bolton Bridge, mga pagitan ito ng mga 1,000 meters mahigit, ng 1 kilometro. Yan o. Yan yung traditional way of building bridges. Traditional ang pagkagawa.
Ito yung Davao River. At saka sa di kalayuan, mga mahigit 4 kilometers din, yun yung tulay na nagagamit na natin ngayon sa Talumo. Between Talumo at saka Matina Playa. Ito rin ang pinakaunang incremental launching method o ILM bridge na ginawa sa buong Pilipinas. Ito ang pinakaunang ILM bridge. Pangalawa, yung doon sa Pangil Bay Bridge. At kung galing ka namang norte, ito namang sa Magsaysay Park Bridge na hanggang ngayon ay nasa finishing touches pa rin sila. Ang kulang na lang nito yung kanyang connector bridge, connector road doon sa bandang Leon Garcia Street. At ito na nga, between these two major bridges ay itong pinakamagandang tulay na nabiyayaan ng Davao City, particularly ang Bukana. Yan yung kanyang connector bridge papunta doon sa south. At kagaya ng sinabi ng title natin, masasagot ng gentle slope na ito ng tulay galing papuntang south yung tanong natin kung saan ang mga lugar na pwedeng puntahan galing dito sa napakagandang tulay na ito. Kasi ang slope na yan, pababa, papunta na yung Ikulan, palabas doon sa roundabout. At kung nagugutom ka na, ay dito na ang punta mo. Isa sa pinakamagandang mapupuntahan mo galing ka sa Bukana Bridge. Kaya dito masasagot yung tanong natin na Bukana Bridge or Bukana, where to after the bridge? Ito na yon, ang pinaka bagong mall sa Davao City. Pero extension ito, kaya itong mall na ating makikita diyan sa Ikulan ay dati na yan. Ito ang masabi natin na pinakabago dahil nagkaroon siya ng isang malaking extension. Ito yung dugtong. Pagkagaling mo doon sa dati, dito ka dadaan, isa sa mga madadaanan mo papunta doon sa malaking extended building ng mall dyan sa Ikulan. Ito na yung pinakamalaki na mall. At dito, hinta mo yung mga napaka-moderno ng design niya. Oh. At saka napakaliwanag. Lahat ng lugar ay naiilawan. At saka very spacious ang extended mall na ito. Galing ka sa second floor, yan ang makikita mo. At marami siyang mga features. Meron pang naka-displaying piano. Siguro pwede itong gamitin ng mga marunong magpiano. Marami ka ring lugar mapupuntahan dito aside from shopping. Ang karamihan naman kasi sa mga mall goers ay pupunta dyan para kakain. At mas marami ang napupunta sa kanyang supermarket at sa mga kainan. At napakalinis ng kanyang comfort rooms dito. At saka moderno pa. Brand new. Yan o, yung makikita mo doon sa loob. Ang ganda ng kanyang setting at saka ng design niya. Talagang moderno siya. Sabihin mo parang nasa nasa BGC, yung sa Manila. O di kaya yung sa Makati, yung mga naglalakihang mga mall dyan. At yung problema naman sa parking
ay masosolve na dito sa bagong building na ito kasi magkaroon ng parking dyan. Dito yung exterior naman ng napakalaking mall na ito. So paalam na tayo. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Okay, let's go.